Idinitalya ni dating Philippine Olympic Committee President Cristina Ramos ang umunoy pambabastos na ginawa sa kanya ng dalawang miyembro ng Philippine Ascals. Sa kabila ng apology ng team manager na si Ascals ng Ascals ay nanindigan si Ramos na hindi palalampasin ang naturang insidente. Narito ang mainit na panayam sa kanya sa programang Unang Hirit ni Arnold Claudio. Muling naharap sa kontrobersya ang Philippine football team na Ascals. Yan ay matapos magreklamo ng sexual harassment si dating Philippine Olympic Committee President at anak ni dating Pangulo Fidel Ramos na si Cristina Ramos sa dalawang miyembro ng koponan na sina Lexon Moy at Angel Girado. Sa programang Unang Hirit, dinetalye ni Ramos ang kanyang naging papel bilang match commissioner noong laban ng Ascals sa Rizal Memorial Stadium kontra Malaysia noong isang linggo. Ang match commissioner kasi, yung kailangan pumasok sa changing room, i-check yung accreditation ng mga players, kung talaga yung ayan ang player, yung hindi ba nagkapalit ng yung number nila. ng number, tama nga yung uniform, yung walang dayaan. Sure na ngunit pagpasok ni Ramos kasamang isang referee at liaison sa dugout, napansin daw nilang maingay ang mga miyembro ng koponan. Nung pagkapasok pa lang namin, even after the introductions, maingay, nagtatawanan pa. Yung parang, so, walang disiplina. Walang disiplina, walang respeto. Nung nag-uumpisa na yung team check, yung tinatawag ko na isa yung mga players. Ako naman, diretso yung pag ko naman sa mga players, tumabi si Mr. Lexton Moy sa kanan ko, lumapit sa akin. Hindi ko naman siya pinapansin dahil hindi niya naman hindi ko pa naman siya tinatawag. Hindi niya turn. Oo, hindi niya turn, ang talagang binibigyan ko ng pansin, yung nasa harap kong player, yung tinawag ko. Oo. Tumabi sa akin sa kanan, tapos biglang sinabi, na malakas, must be a B cup. Nagtawanan yung mga players, namin lahat yan. Napansin din daw ni Ramos na hindi handa para sa team check ang player na si Girado. Si Mr. Girado naman, pag-check ko, naka-underwear lang, naka-briefs. At tinitingnan ko yung ID niya. And medyo matangkad siya Nakasuot sa kanya yung ID niya? Hindi, yung binigay lang. Pero medyo matangkad yung lalaki ako naman, maliit din ako. At ang tingin ko naman, syempre, pag mag-check ka ng ID, pababa ang tingin mo. Hindi ka naman titingin ng pataas, di ba? Kaya yung mapapansin mo din, di ba, kung anong sinuot niya. Ganon. At hindi lang yon, nagtatawanan So, kaya sa akin okay may lang. May dahilan siya na hubad siya. Hindi lang yun. Napastusan ka na doon. May malice. Tapos sinasabi ko... Gate ni Ramos, ang team check na kanyang sinagawa ay isang formal procedure na hindi dapat bastusin. Yung itong team check is a formal procedure. It is a serious procedure. Nung nandun ako sa loob, nagtatawanan yung mga players. At yung sinabi ni Ginoong Moy, wala namang kinalaman dun sa ginagawa namin sa loob. Walang relevance. It was an irreverent and irrelevant statement. Ayon naman kay Philippine Football Federation Secretary General Attorney Roland Tulay, nasa disciplinary committee na raw ng federation ang reklamo ni Cristina. Sa pundong ito ng interview, mangilid-ngilid ang luha ni Ramos. Immediately after, following protocols, what we did was to refer the complaint to our disciplinary committee, which is headed by Attorney Eric Ules. As we speak, he already gave instructions to the Secretariat. Ayon kay Atty. Tulay, may karampatang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa regulasyon ng komite. Sanctions can range from suspension to even ban. Ban. Yes. Opo. So, maigpit pala. So, dapat talagang alam ito ng mga athletes natin. Ano po? Well, yes. Actually, alam nila yun Yeah, we take complaints like this very, very seriously. Opo. The football community takes serious note on complaints, especially about racism and, of course, against offenses against women. Nasa Nepal ngayon ang Ascals bilang pag-anda sa AFC Challenge Cup. Pero sa isang pahayag, tiniyak ni Ascals team manager Dan Palami na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Sa ngalan ng buong team, humingi rin siya ng paumanhin kay Ramos. Sa kabila naman ng paghingi ng paumanhin ni Palami, nanindigan si Cristina
dahil hindi niya palalampasin ang insidente. Nag-usap kami ni Mr. Palami sa Philippine Football Federation office. Sinabi niya na nga, nagpapaumanhin siya on behalf of the players and on the team. Tinanggap ko on principle. Ngunit sinaad ko na it doesn't vindicate the players or it doesn't absolve them from the Medyo crime. process No, naman, quote, yeah, quote unquote. Ako naman, Arnold Clavio, GMA News. Harassment.